Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, pag-usapan natin ngayon, ito ang sinabi ng ating presidente. Sabi niya ho dito ay tungkol ito sa sa flood control. Sabi niya, nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Ako ho, naalala ko dati, pinagtawanan din siya nung sinabi niya na yung flood control ay binangga ng barko. And then, it turned out, natuklasan din nga po natin, totoo pala ang sinabi ng Pangulo, di ba, sa Navotas. Tapos ngayon, bago na naman siyang sinabi na nandiyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Alright? So dito ho, sa post ng Impact Leadership, no, ay binanggit dito ng ating Pangulo, pagkatapos siyang tanungin tungkol kay dating Pangulong Duterte na namuliti ka sa Laurel. Bakit naman namuliti ka? Ah, isipin nyo naman, pinadadalo sa Quadcom, anong sabi? Short notice. Ibig sabihin, yung baha, nagpasabi sa kanya. Anyway, uh, we will not going to elaborate that. Or belabor. um, hindi po sinagot yan ng presidente natin. Pagkos ang sabi ng Pangulo, I need to talk about what's happened here, sabi niya. Kasi nga naman daw, dapat daw pong maintindihan natin, mga Pilipino, ang itong unprecedented rainfall ng Bagyong Christine. Imagine, 700 centimeters of rain, halos doble ng recorded amount noong panahon ng Ondoy noong 2009. Buti, nandito rin kami sa Batangas noon ha. Papunta rito, naalala ko yung 4 hours na biyahe namin from Manila, from Buendia Station ng JAM. Umabot ho kami ng 14 hours dahil po dyan sa lintik na Ondoy na yan. Now, sabi ng Pangulo, yung mga current flood control systems natin na yan po ay mga naidesenyo na, mga nagawa. Base ho yan sa mga nauna pang mga event katulad ng mga nakarang mga bagyo-bagyo, di ba? Hindi ho natin masisisi kung bakit ganon. Siyempre, sino ba naman ang magsasabi na magiging malala, ganito katindi na yung impact itong climate change sa hina ng utak ng mga Pilipino, ng mga politiko. Ilan lang ho yung nakakaintindi ho talaga pag pinag-usapan ho natin ang science-based. Mga Pilipino, kung ano ang dumating, yun ang haharapin. 'Di ba? We will deal with it when we cross the bridge. 'Di ba? Hindi ho ito kasabihang Pilipino, ito ho'y pag-uugaling Pilipino. Dapat po tayo futuristic. 'Di ba? Naalala ko ho nung bata pa ako, meron hong tinayo sa amin na flood control sa tabi ho ng San Miguel River. Ang disenyo ho ng flood control siya parang ganito. Okay, na nakataob. So ito yung gilid ng ilog, may nakalagay na ganito. Ganyan, inverted V shape. Dito sa ibabaw ay pwede kang maglakad. Tapos 5 foot to 6 foot ang taas pa niya doon sa level ng kalsada. So ibig sabihin, tinansya nila. Nung panahon pa ho ni Apo Lakayan, kinder pa ako nung ginagawa yun. That was 1982. Nagsimula yun, 81, 82, ganyan, 80s. Taas nun. Alam niyo ho, una hong naapawan ng tubig yan, panahon pa ng Ondoy noong 2009. Ang sumunod ho, nitong last July, yung Bagyong Christine, pagkatapos, di ba, ibinida ng Pangulo yung 5,500 flood control projects completed and ongoing projects. Di ba? Binida yan ng Pangulo. Kaya lang, dahil nga ho kamalas-malasan, dahil siguro ba naakma na rin dahil nga naman matagal na yung usapin ng flood control, tsaka yung usapin ng etong climate change, malapit na tayo rin sa sinasabi na target ng mga scientists na 2030. Pero wala ho sa mga past administration, again, literal, past administration, including Duterte, diretsuhan na tayo. Wala hong sumeryoso sa flood control. Diba? Hindi nga natin marinig noon ang science-based
flood control. Pinagmalaki lang ang, tama ba, 14,000 flood control na nagawa raw ng 6 na taon ng panahon ng nakaraang presidente. Pero nasaan din ho, kung hinahanap natin yung 5-5, dapat din nating hanapin po sa matotal lahat-lahat ay almost 20,000 flood control po ang dapat nating hanapin. Now, ang sabi ho ng Pangulo, wala ho siyang pinulaan doon. Sabi niya, yung mga yan, nandyan lang ang flood control na yan. Ang problema natin ay na-overwhelm. Kumbaga ho, mas nasapawan pa. Kumbaga, parang, boxing, na-overpower. Diba? Nang hindi natin inaasahan na kung ba maliit, hindi na po ito makakapanakit. Pero iba ho pala nangyari, nakapanggulpi pa, ganun. Now, sabi niya ng ating Pangulo rito, maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, naririnig ko sa radyo, telebisyon, nasaan ang mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Sabi niya. He pointed out that even areas historically unaffected by landslides and flooding experience unprecedented devastation, underscoring the urgent need to address the climate change. Tama ho yun. Climate change po yung dapat nating ina-address dito. Science-based po dapat ang approach dito at yung ilalapat nating solusyon sapagkat hindi ho natin dapat pabayaan. Diba? Na gano'n na lang pagka binaha, relief goods, mga band-aid solutions. So, mainam na meron tayong short-term solution, meron din ng ating Pangulo na long-term solution. Diba? Etong sabi niya, wini-welcome ng ating Pangulo, bukas sa kanya, para sa pagrepaso ng budget para sa mga flood control at kasi kailangan talaga nating i-enhance. Ulitin ko, yung mga disenyo nga naman daw kaya na-overwhelm, base pa ito sa mga nakaraan pang mga pangyayari. Obsolete na ho. Okay, obsolete na yung mga bagyo-bagyo noon, mga baha. Now, eto tayo lipat lang ho tayo ng kaunti. So ilan ho sa mga nagdusa ng matindi diyan, ang Naga City, talaga namang prone sila sa baha dahil nga naman dagat, ganun, high tide. Yung problema nila, plus yung meron silang mga tatlong lake, di ba? Bahaan talaga, ilang araw na, lubugan. Robin Padilla also confirmed the presence of flood control. Sabi nga niya, ayun flood control, wasak, durug. Di ba? Now, punta tayo ng Batangas. Punta tayo din sa Batangas. Kung napansin nyo ho, yung mga nadali ho ng flash floods, yun ho yung mga lugar na background po nila palagi sa mga selfies, yun hong mga bundok. Pag bumabaybay ka sa highway, makikita mo yung mga bundok na dati ay lunti ang berde, ngayon ho ang berde na lamang ay ang utak, green mahinded. Kalbo na. Diba? Sabi nga ginahasa na ang ating kalikasan. So ang tanong ho, sino ho sa mga LGU noon, sino ho sa mga provincial officials ninyo dito sa Batangas, ang mga nakaupo ho ng mga nakaraang 10 o 20 taon. Sila ho ang mga salarin na nag-aproba sa pagkakaroon po ng quarry, sa pagkakaroon po ng deforestation. Buti kung nagpatay ka ng puno, may forest, may tree planting. Mabuti sana kung yung mga tuod na pinutol na puno hindi ho pinapatay, hinahayaang tumubo, yung ugat nakabaon pa rin sa lupa. Hindi ho ba? Ang problema, pag natanggal ang puno, patay din. Pati yung mga tuod bubunutin kasi magkakaroon ng subdivision. Ganun naman yung nangyayari doon. Now, natural, tingnan nyo naman, kita ninyo nangyari doon, Agoncillo, ano pa yung isa, Talisay, Cuenca rin. Ako, palagi ho ako sa Cuenca, isa yun sa mga paborito ko. Dahil nariyan ho yung unang-unang bundok na inakyat ko nung nag-hike, nung ako'y mountaineer pa sa kolehiyo.
Sabi sa akin yung grotto doon ay nakita ninyo, yung may hagdan. Ako, karami ng bahay doon sa paligid. Dati ho, 1997, 98 ako nang unang umakyat diyan. Naakyat ko na yan mga 10 beses na, mga 5 beses ng gabi. Gano'n, nagna-night trek kami. Kabisado ko ho, sabi nga, kahit nakapikit ako doon. Kahit gabi, kabisado kong akyatin yan. Um, Makulot, Makatmon, katabi niyan. Gano'n. Kaya mga puno ho dyan, mangga, lansones. Ano ba naman ang ugat ng mga yun? Hindi naman ho yan makakayapos ng bundok. Di ba? Private. Now, yung mga rumagasaho na mga flash floods, mga putik talaga, kasama yung mga troso, yung mga kabahayan, kita nyo sa FB, di ba? Nakalahati yung bahay, lumubog, yung mga kotse sa garahe, nalibing. Grabe ho, pinsala. Ngayon, yun ho, kayo hong mga napinsala, sana ho, pati yung mga hindi napinsala, pasalamat kayo. Sana buksan yung isipan nyo. Kung merong kandidato ngayon na salarin sa deforestation, salarin po dyan sa ating kalikasan, sa tingin nyo ho, dapat nyo pang iboto? Pag binoto nyo pa yan, ako, may tama na ho talaga kayo sa utak. Sa totoo lang, real talk tayo. Nakakaawa kalagayan nyo. Huwag nyo nang ulitin. Okay? Yung mga salarin, dapat nyo hong pagbayarin. Biruin nyo, yumaman yung mga yan, hindi malang nakakaranas ng baha sapagkat may kakayanan silang piliin ang best places para sa mga properties nila. 'Di ba? Kaya nilang lumipat-lipat ng lugar, pero kayo hindi, 'di ba? Kasi yun lang ang minana sa mga ninuno na andun yung investment, nandun yung alaala ng mga panahong lumipas. Ay ngayon, inilibing po ng putik ang bahang ito. Ako'y nakikiusap sa inyo, patuloy nating idalangin ang ating Pangulo, ang ating bayan, at kayo rin naman ho, pumili ho kayo ng matino ho talaga. Wala pong masama kung pumili ho ng bago na naghumaharap sa inyo, nagsasabing ako gusto ko kayong paglingkuran. 'Di ba? Huwag na ho nating ipilit yung mga taong manhid, yung mga wala hong pakialam. Hindi ko mo kapitbahay, kakilala, kaibigan, ninong, ninang. Kaya naman kayo ni ninong niyan, kaya naman kayo inaanak-anak niyan kasi dahil sa boto eh. Pagka nasa lubong mo yan, di kanyang kilala. Kadahala lang ka lang kilala, kamag-anak mo yan, di ba? Makikilala ka lang kapag panahon ng maghahalalan. Di ba? Be wise mga kabayan. Okay? Sa ibang lugar ho sa ating bansa, ganun rin ho. Wala hong masama na pumili ng bago. Ang masama ho yung loyalty sa politiko. Huwag magpagamit. Okay? So, I support the President's stand and then yung existence ng flood control na na-overwhelm, dapat po talaga yan ay i-redesign, talagang gamitin yung disenyo na nararapat dyan. Hindi ho dapat maulit yung nangyari ho sa Pampanga na project ho ni Congressman Dong Gonzales na nakutkot yung ilalim, hindi raw kinaya yung impact ng tubig. Bakit ho ganun? Hindi ho ba napag-isipan yun? Bobo ho ba yung engineer nun? Talagay ko, sasagot ko ho doon, yes. Di ba? Dapat kasi alam nila yan eh. Kaya lang, kung nakukupitan ho yung budget, tao ka, poor design pa, ganun ho talaga mangyayari. Malakas ang puwersa ng kalikasan. Diba? Pwede natin silang kontrolin in a friendly manner. Pero kung may kapilyuhan din po yan, kung wala naman ho sa ayos ang ating pagkontrol sa kanila, mapanakit ang kalikasan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako po si Johnny the Bagger.